Ang magkapatid ay nakakita ng isang pugot na bangkay sa kagubatan, at base sa mga sugat nito, malinaw na kinagat ito ng isang nakakatakot na nilalang. Habang naghahanda sina Pedro at Jimmy na pumasok sa bahay, hinawi ni Pedro ang kurtina at halos masuka sa kanyang nakita, ang anak ng kapitbahay nilang namamaga at lumobo, nakahiga sa kama at nangangamoy. Punong-puno ng sugat at nagnanaknak ang bata, kaya hindi niya kinaya ang amoy at agad na tumawag ng pulis. Pero laking gulat niya nang tumanggi ang mga pulis, sinasabing wala ito sa kanilang jurisdiction. Dahil wala siyang magawa, lumapit si Pedro kay Ruiz, isang magsasaka sa kanilang lugar, at ipinakita ang sobrang bulok na katawan sa harapan nito. Dahil sa sobrang pagkadiri, nagdesisyon si Ruiz na hindi dapat maapektuhan ang kanilang lupain. Agad nilang binalot ang katawan sa isang kumot at isinakay sa kotse para itapon sa isang lugar na 300 kilometro ang layo. Habang nasa biyahe, naroon pa rin ang bulok na katawan. Patuloy silang nagmaneho papunta sa destinasyon, ngunit isang saglit na hindi naging maingat si Ruiz at muntik nang mabangga ang isang batang lalaki. Matapos iyon, nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Pagdating nila sa lugar kung saan nila balak itapon ang bangkay, lumabas sila ng sasakyan at binuksan ang trunk. Pero nanlaki ang mga mata nila sa kanilang natuklasan, wala na ang bangkay. Naisip nilang baka nalaglag ito nang muntik nilang mabangga ang bata kanina. Dahil malayo na ito sa kanilang farm, hindi na sila nag-atubili at umuwi na lang. Nang gabing iyon, mag-isa si Ruiz sa kanyang bahay nang biglang kumidlat sa langit. May kutob siyang may masamang mangyayari. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap, natagpuan ng kanyang asawa ang isang lalaking kambing sa gitna ng kanilang alagang mga kambing. Narinig ni Ruiz ang sigaw ng kanyang asawa at agad lumabas. Inakala niyang sinapian ito ng masamang espiritu kaya pinaputok niya ang kanyang baril sa ere. Agad nagtakbuhan ang ibang kambing, pero ang lalaking kambing ay nanatiling nakatayo. Nang akma na niyang barilin ito, pinigilan siya ng kanyang asawa at sinabing dapat gamitin ang palakol. Ayon sa kanya, hindi dapat binabaril ang mga nilalang na sinasapian ng masamang espiritu. Ngunit tuluyan nang nawala ng kontrol si Ruiz. Wala siyang pag-aalinlangan at pinaputukan pa rin ito gamit ang kanyang shotgun, hindi niya naisip na ang kapahamakan ay agad na darating. Sa isang iglap, biglang pinatay siya ng kanyang asawa gamit ang palakol, bago nito isinunod ang sarili sa parehong paraan. Samantala, sa bahay nina Jimmy at Pedro, lumitaw ang isang malaking anino na may mga sungay. Walang duda, tinutugis na sila ng masasamang espiritu. Maya-maya lang, may malakas na katok sa pinto. Isa itong bata mula sa kanilang kapitbahay na nagbalita tungkol sa sinapit ni Ruiz at ng kanyang asawa. Binalaan sila nito na huwag magbukas ng ilaw dahil madaling maakit ang masasamang espiritu sa liwanag. Kinabukasan, nagtungo si Pedro sa bahay ng kanyang dating asawa para kunin ang kanilang mga anak at ilayo sa panganib. Ngunit pagpasok pa lang niya, umaalingasaw ang isang matinding amoy mula sa kanyang katawan. Agad siyang nagpalit ng damit, ngunit nagalit si Sabrina sa kanyang pagdating. Matagal niyang pinalaki ang kanilang mga anak ng mag-isa, at ngayong bumalik si Pedro, bigla na lang niyang kukunin ang mga bata. Hindi niya ito matanggap, kaya nauwi sila sa isang mainit na pagtatalo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaway, hindi nila napansin na naamoy ng aso ni Leo ang damit ni Pedro. Sa isang iglap, biglang nagbago ang anyo ng aso. Tahimik itong lumapit kay Vicky at sa gitna ng kabuluhan, bigla nitong sinunggaban ang bata. Napasigaw si Santino, tinawag ang kanyang ina, pero huli na ang lahat, hinailan ng aso si Vicky. Agad, nakumuha si Leo ng shotgun para iligtas siya. Sinubukan siyang pigilan ni Pedro, sinabing huwag gumamit ng baril, pero hindi siya pinakinggan ni Leo. Sa isang putok, tumamba ang aso. Ngunit nang tingnan nila ang paligid, wala na si Vicky. Habang nakatitig sa madilim na espasyo, napagtanto ni Pedro ang panganib na paparating. Mabilis siyang bumalik sa bahay nila at laking gulat niya nang makita niyang bumalik si Vicky. Ngunit alam niyang may mali, hindi na ito si Vicky. Bigla itong nagsalita ng nakakatakot kay Sabrina, sinabi niyang papatayin siya ni Leo. At sa sumunod na segundo, isang trahedya ang naganap. Hindi na malaya ni Leo na nasalpok niya si Sabrina gamit ang sasakyan. Sa sobrang takot, hindi na siya lumingon at dali-daling tumakas kasama ang kanyang ina at si Jimmy. Iniwan nila ang lungsod nang hindi lumilingon. Ngunit sa gitna ng biyahe, biglang tumunog ang cellphone ni Pedro. Tumatawag si Sabrina. Alam niyang hindi ito ang kanyang dating asawa, isa itong tawag mula sa isang masamang espiritu. Sa kabila ng kanyang pangamba, sinagot niya ang tawag.
Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Sabrina. Kukunin ko ang mga bata. Nang makita ito ni Jimmy, sinabihan niya si Pedro na may kakilala siyang maaaring makatulong para mapalayas ang masamang espiritu. Pinagmadali niya ito patungo sa bahay ni Maya. Dahil gabi na at takot ang anak niya sa hindi pamilyar na lugar, nagpasya si Pedro na manatili sa sasakyan kasama ang bata. Sa kalagitnaan ng dilim, isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa harapan nila. Nagulat si Pedro nang makita si Sabrina na sinapian ng isang espiritu. Lumapit ito sa pinto, binuhat ang kanyang anak na nasa balkonahe, at biglang tumalon pababa. Dali-dali siyang bumaba para tingnan ito, pero laking pagtataka niya, wala ni isang bakas sa balkonahe. Habang litong-lito ang magkapatid, napagtanto ni Maya na ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan ay ang bulok na bangkay na lumitaw sa simula. Kung mahahanap nila ito, matutukoy nila ang espiritong sumasanib dito at tuluyang mapupuksa ito, para manumbalik ang kapayapaan. Nagpasya ang magkapatid na maghiwalay, sumama si Pedro kay Maya upang hanapin ang bulok na bangkay, habang si Jimmy naman ang may responsibilidad na hanapin ang nawawala niyang pamangkin at si Sabrina. Sa isang liblib na kalsada, natagpuan ni Jimmy si Sabrina at ang kanyang pamangkin, ngunit isang kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Wala siyang nagawa kundi mapuno ng galit nang makita niyang kinakain na ni Sabrina ang kanyang pamangkin. Hindi na niya napigilan ang sarili at pinuntirya si Sabrina. Samantala, nakarating sina Maya at Pedro sa lugar kung saan nila itinapon ang bulok na bangkay. Napansin nilang may isang paaralan sa malapit, isang perpektong lugar kung saan mahilig magpunta ang masasamang espiritu na gustong manakit ng mga bata. Mabilis silang nagtungo roon. Sa kalagitnaan ng gabi, punong-puno pa rin ng mga estudyante ang isang silid-aralan. Tinanong ni Maya kung naroon ang bulok na bangkay, ngunit tila wala silang sagot. Maya-maya lang, napansin nilang unti-unting nabubulok ang mga paa ng mga bata, saka sila nagsimulang magsuka sa labas ng gusali. Biglang may dumating na batang sakay ng bisikleta. Tinanong siya ni Pedro kung nakita niya ang bulok na bangkay, ngunit hindi ito sumagot. Sinabi ni Maya na kung ganito ang ikinikilos ng mga bata, siguradong nakatago sa eskwelahan ang bangkay. Nang marating nila ang bulwagan, napansin ni Pedro na maluwag ang ilang tabla sa sahig. Agad niya itong tinanggal, at tumambad sa kanya ang isang tambak ng mga bangkay. Binalutan ng apog ang mga ito upang hindi agad mangamoy, at doon, nakita nila ang bulok na bangkay na hinahanap nila. Ngunit hindi pa ito patay. Nagimbal si Pedro nang makilala ang mukha nito. May hawak itong isang mahiwagang bagay. Sinabihan siya ni Maya na kailangang hilahin palabas ang bangkay at tuluyang patayin ito para mapalayas ang espiritu. Sinubukan ni Pedro, pero sobrang bigat ng bangkay. Biglang lumapit ang isang batang babae at sinabing may palakol sa kabilang silid. Nagbabala si Maya na huwag makinig sa mga masasamang espiritu, pero nagpasya si Pedro na magtiwala sa bata at sumunod dito. Pagpasok niya sa silid, wala siyang nakitang palakol. Doon niya napagtanto, nalinlang siya. Masyado nang huli ang lahat. Naluklak ang pinto, at sa labas, biglang inatake si Maya ng mga bata. Paulit-ulit nilang hinampas ang kanyang ulo. Nang sa wakas ay mabuksan ni Pedro ang pinto, wala na si Maya at ang mga bata. Tanging dugo sa sahig ang naiwan. Halos maduraj ang puso ni Pedro sa nakita. Biglang lumitaw ang ulo ng bulok na bangkay mula sa sahig. Pinagmamasdan siya nito at inasar ng malulupit na salita. Sa matinding lungkot at galit, hindi na kinaya ni Pedro ang pang-aalipusta nito. Agad niyang pinulot ang isang sandata sa sahig at itinutok ito sa ulo ng bulok na bangkay. Napahinto ang bangkay, pero ito rin pala ay isang sisidlan ng masamang espiritu. Bago pa makagalaw si Pedro, bigla siyang minarkahan ng espiritu sa kanyang noo, tulad ng gusto ng masamang espiritu. Pag-uwi ni Pedro, nadatnan niyang mag-isa ang kanyang panganay na anak sa kwarto, ngunit wala roon ang kanyang ina. Nilapag niya ang isang ice cream sa harapan ng bata, pero parang busog na ito at tila may kinain na. Ayaw nitong tikman ang ice cream, kaya kinuha ni Pedro ang kutsara at isinubo ito sa bata. Pero laking gulat niya nang may mahugat siyang mahabang buhok mula sa bibig nito, at kasabay nito, isang kwintas. Kwintas iyon ng kanyang ina. Doon niya napagtanto ang nakapangangilabot na katotohanan. Kinain ng sarili niyang anak ang kanyang lola. Hindi na napigilan ni Pedro ang kanyang luha. Tumakbo siya palayo, hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang pamilya. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagiging mabuting tao, pero sa huli, winasak pa rin ng masasamang espiritu ang lahat ng mahal niya. Galit na galit siya,
pero wala siyang matatakbuhan para humingi ng tulong. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa iyong suporta, mas makakagawa pa ako ng mas magagandang recap para sa inyo. Kita-kits sa susunod na video.